Madaling araw pa lamang pero gising na ang buong katawan ni Delfina. Sanay na siya. Sa 5 taon na niyang tumutulong sa bakery nila. Ang magising ng mas maaga pa sa tilaok ng mga manok ay basic na para sa kanya. Habang tinatali niya ang buhok sa isang mabilis na van, narinig niya ang tawa ng kanyang ama't ina. Agang-aga, nagaharutan na naman, natatawa niyang sabi. May isa siyang masayang pamilya. May ina at ama na mahal pa rin ang isa't isa. May 2 kapatid na isang babae at isang lalaki na palagi na lang nag-aaway. Magulo pero masaya ang pamilya nila. At ang bakery na mayroon sila, saksi sa lahat ng memories nila. Yun din ang dahilan kung bakit nahilig siya sa pastries. Nakatapos din siya sa culinary dahil sa negosyo ng mga magulang niya na bakery. Lumabas siya at siya na lang ang magbubukas. Habang inaangat niya ang lumang bakal na gate ng kanilang bakery na maliit pa noon, agad niyang napansin ang batang lalaki na nakaupo sa gilid. Nandoon na naman ang batang marungis na nasa 11 o 12 years old ang edad. Kitang-kita niya sa liwanag ng poste ang manipis na braso nito na halos butot balat. Ang t-shirt nitong kupas at butas-butas. Ang shorts na parang nanggaling sa isang mas malaki pang tao. Ang nangingitim nitong mga paa. At ang mata, malaki, nangingintab at masyadong tahimik para sa isang bata. Hay nako, bulong ni Delfina sa sarili at marahang napabuntong hininga. Kahit ilang beses niya itong makita, hindi siya masanay. Lagi siyang may kurot na nararamdaman sa dibdib tuwing nakikita ang batang yon. Hindi niya alam ang pangalan. Hindi nagsasalita ang bata. Lumalabas lang ito kung kailan ito gusto. Minsan araw-araw, minsan wala ng 2 linggo. Ayon sa mga magulang niya, matagal na daw talagang gumagala sa palengke ang batang yon. Pero hindi naman raw agresibo, hindi raw nanggugulo. Tahimik lang at para bang may hinahanap o may hinihintay. Good morning! Mahinang bati ni Delfina kahit alam niyang hindi ito sasagot. Hindi kumibo ang bata, pero bahagyang tinaas ang mukha. Dahan-dahan at parang natatakot na baka pagalitan niya. Nang nagtagpo ang mga mata nila, may kung anong kakaibang pakiramdam sa Delfina. Para bang may bigat na hindi niya maipaliwanag. Tiningnan niya ito sandali bago binuksan ang gate. Sandali lang ha? Pumasok siya ulit, inion ang ilaw at lumapit sa storage kung saan nakalagay ang mga tinapay mula kahapon. Kumuha siya ng marami roon. Pumunta na rin siya sa refrigerator at kumuha ng isang malaking bottled water. Kumuha siya ng isang paper bag at naglagay ng 4 na perasong pandesal, 2 ensaymada at 2 pan de coco na bagong luto. Paglabas niya, naroon pa rin ang bata at nakaupo. Ang mga kamay ay magkadikit sa tuhod na parang handang tumakbo kapag sinigawan. Kain ka muna, sabi niya ng mahinahon at inabot ang supot dito. Mga tinapayan, dinamihan ko na. May tubig din dyan. Unti-unting tumingin ang bata sa inaabot niya. Okay lang, sige na. Inilapit niya pa ng kaunti. Dahan-dahang inabot ng bata ang supot. Hinawakan na para bang takot mabasag at napayuko bilang pasasalamat. Wala pa ring salita. Wala ring ngiti. Pero sa sandaling tiningnan niya ulit ang mata nito, nahabag ulit ang kanyang puso. Napakurap si Delfina. Bata ka pa. Dapat may kasama ka. Nasaan ba ang pamilya mo? Hindi ka dapat dito sa labas natutulog. Delikado. Lumuhod siya ng kaunti para pantay silang dalawa. Napayuko ang bata na parang pinapagalitan. Hindi kita sisigawan. Dagdag niya agad at lumambot ang tono. May trauma ka siguro. Nag-aalala lang ako. Unti-unting tumango ang bata. Anong pangalan mo? Tanong niya. Mas lalong yumuko ang bata. Hindi ka marunong magsalita? Tanong niya ulit ng mas mahinahon.
Napabuntong hininga siya nang wala na naman itong sagot. Ako, ang pangalan ko, Delfina. Pwede mo kong tawaging Ate Delfina. 21 na ako. Sige, hindi kita pipilitin. Basta kapag gutom ka, lumapit ka lang. Pero sana talaga, hanapin ka na ng pamilya mo. Hindi niya alam kung bakit masyado siyang apektado. Marami namang batang palaboy sa palengke. Pero iba ito dahil palagi itong nakatambay malapit sa kanilang bakery. Tahimik din at halatang mapagmasid ang bata. Hintayin mo ako dito ha? Sabi niya nang tumayo. Magluluto pa ako, tapos mamaya bibigyan kita ng bagong lutong tinapay. Sa lunch, dito kami kakain ni na mama at papa. Aabutan din kita ng pagkain. Hindi kumibo ang bata, pero sumusunod ng tingin sa kanya. Pumasok siya ulit sa loob, sinara ang pinto, at nagsimulang tumulong sa kanyang ama't ina. Habang naghahalo, bumabalik-balik sa isip niya ang mukha ng bata. Napakadali niya talagang maawa. Pagsikat ng araw, nagsimula ng magdatingan ang mga suki. Pero noong sumilip siya sa labas, wala na ang bata. Iniwan lang ang bote ng tubig na hindi pa ubos. Napangiti siya ng marahan. At least kumain siya. Pero sana hindi na umalis para mabigyan ko ng pagkain. Pero hindi niya akalain na yun na pala ang huling beses na makikita niya ito. 14 na taon na ang lumipas mula nang huling makita ni Delfina ang batang palaboy na pinapakain niya noon. Hindi na rin naman niya kasi nakita dahil sumakay na siya noon sa barko. Naging cook siya ng ilang taon. Nakaipon at nagtrabaho ng ilang taon, pero pagkatapos, mas pinili pa rin na huwag na ulit sumakay at palaguin na lang ang bakery ng pamilya. Ayaw din naman kasing i-manage ng kanyang mga kapatid, kaya siya na lamang. At ngayong nakatayo siya sa harap ng bagong renovate na bake shop, hindi niya maiwasang mamangha. Talagang napalaki niya ang negosyong yon at naging Panderina na ang pangalan. May mga daing ina sa loob. Hindi lang mga tinapay at pastries ang ino-offer nila. Siyempre, may iba't ibang pagkain na rin silang ino-offer. Kung dati, mababang kisame at amoy lumang kahoy lang ang bakery. Ngayon ay may salaming pinto, aircon at shelves na puno ng mga tinapay at cake. Na minsan ay hindi niya na ma-imagine na matututunan niyang gawin. Pero nandoon na siya. Siya na si Delfina Arañas, isang baker, chef at owner ng negosyo na itinaguyod ng magulang niya. Chef Delfina, ubos na po ulit ang ube cheese pandesal, sigaw ni Liza mula sa counter. Natatawang sumagot si Delfina habang inaayos ang hairnet. Sige, dagdagan natin. Sabihin mo kay Rico, ilabas na yung second batch. Apo, chef! Naglakad si Delfina papunta sa kitchen. Naamoy niya agad ang amoy na bumubuo sa halos buong buhay niya. Kahit araw-araw niya yung nararanasan, never siyang napagod doon. Bukod sa kanya, kumuha pa siya ng isang chef na naka-assign sa ibang mga putahe. Mas nag-focus kasi si Delfina sa pastries at sa pagmamanage. Kung siya pa rin doon, hindi niya na talaga kakayanin. Habang minamasa niya ang dough, naririnig niya ang mahinang bulungan ng crew. Grabe talaga si Chef Delfina. Ang ganda na, ang galing pa. Kung ako sa kanya, hindi na ako mag-aasawa. Ang dami na niyang kayang bilhin. Uy, baka naman gusto rin niya. Sayang naman ang ganda-ganda. Sayang ang lahi. Saka, ang dami niyang maliligaw. Kaya lang, puro busted. Kahit ako rin naman, busted sa akin ng lalaki kapag alam kong mataas ang value ko bilang babae. Napangiwi si Delfina nang marinig yon. Hindi niya sinasadya, pero rinig talaga kapag malakas magsalita ang mga tao sa kusina. Mag-aasawa? Hindi naman siya kontra. Hindi rin siya desperado. Pero ramdam niya rin talaga na may kulang. May lungkot minsan tuwing umuwi siya sa bahay na malamig at tahimik. Tapos pagtingin niya sa cellphone, wala man lang, kundi notifications ng bake shop page at ng mga orders. Mag-isa siya kasi
Mas nauna pang magkaroon ng pamilya ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga magulang naman, nakikipisan sa isa niyang kapatid dahil mas gustong kasama ang mga apo. Hinayaan niya na lang din dahil sa probinsya nakatira ang mga ito. Mas nakakapag-relax na. Walang nagsasabi ng good night, walang nagsasabi ng ingat ka. Walang nagtatanong kung kumain na ba siya. Pero ayos lang sa kanya yon. Hindi naman niya priority. O yun lang ang lagi niyang sinasabi dahil kahit 35 na siya, parang hirap na hirap pa rin siyang makahanap ng asawa. Ang daming lalaki sa mundo, pero ewan niya ba at bakit parang puro mga ayaw niya ang mga nanliligaw sa kanya. Delfina, seryoso, kailan ka ba huling nakipag-date? Tanong ng best friend niyang si Mara habang sabay silang nagkakape. Natawa si Delfina. Hindi ko maalala. Parang ewan ko ba, Mara? Lahat ng lumalapit, hindi ko type. May mga mayabang, may selfish, may walang trabaho. Tapos gusto pa nila akong gawing sugar mommy. As if na vending machine ako na nagbibigay lang ng pera. Alam mo, Delfina, baka kasi masyado kang alpha woman. Yung tipong alam mo na ang gusto mo, alam mo na ang kaya mo, tapos, ayaw mong mag-compromise. Kaya siguro hirap kang makahanap ng lalaki. Tumango si Delfina. Pero may bahagyang iritasyon sa mata niya. Oo, Mara, narinig ko na yan dati. Pero hindi ko naman sa point na ako ang mag-adjust para sa lalaki. Hindi ako ang tipo na bababaan ng standards ko para lang may kasama sa buhay. Kung mali ang lalaki, mali talaga. At ayoko namang mag-settle sa ganon. Lalaki, Mara, gusto ko ng lalaking kahit alam niyang alpha ako, kaya pa rin niya akong i-handle. Hindi ang tipong natatakot o naiinis dahil marami akong kaya. Hindi niya iisipin na natatapakan ng ego niya. Pero hindi niya rin ako pinipigilan sa mga kaya kong gawin. Huminga ng malalim ang kanyang kaibigan. Delfina, hindi ka ba natatakot na baka masyado kang matigas para sa isang relasyon? Ngumiti si Delfina. Pero hindi yon ang klase ng ngiti na nagpapakita ng kahinaan. Hindi. Hindi ako matigas kung ang ipinakitang example sa akin ng mga magulang ko ay ganoong klase ng love. Ang mga kapatid ko, alam ko na tama rin para sa kanila. Malas lang talaga ako na hindi ko agad na hanap ang para sa akin. Natatakot ba ako? Siguro minsan. Pero natutunan ko, Mara, mas masakit bumaba sa standards mo kaysa mabigo sa isang lalaking hindi naman deserving sa'yo. Mas okay pang maging single at masaya kaysa kasama ang maling tao at laging may kaba sa relasyon. Tumayo si Mara at nilingon ang paligid. Paano kung darating siya? Yung lalaking mag-fit sa lahat ng gusto mo, sa lahat ng expectations mo. Napangiti naman siya. Mas mabuti, baka dumating siya pero hindi ko rin hinihintay. Hindi ako nakatali sa ideya na kailangan kong magka-partner para maging kompleto. Masaya ako sa sarili ko at masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Trabaho ko, mga kaibigan ko, buhay ko. Hindi ko kailangan ng lalaki para maging complete ako. 35 na ako. Yes, pero ayaw ko namang magmadali. Para kay Delfina, sa kanyang sariling mundo, alam niyang masaya siya ngayon. At yon ang pinakamahalaga. Hindi niya aalisin ang sayang yon dahil lang desperado siyang humanap ng taong magmamahal sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging abala na lang ulit siya sa kanyang negosyo. Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ng araw, abala na si Delfina sa pag-aasikaso ng mga trays ng bagong lutong pandesal. Yon ang hindi mawawala sa bake shop kahit nag-level up na sila. Doon naman kasi talaga nagsimula ang kanyang mga magulang. Habang pasikat na ang araw, marami na ang bumibili. Malapit din kasi sila sa mga establishment na may mga trabaho. Kaya ang iba, doon talaga bumibili ng almusal. May malapit din na university sa kanila. Kaya mostly mga estudyante ang kanilang customer. Hindi palaging nawawala ng tao.
Lumabas si Delfina para ayusin sa labas ang mga promo nila. Nag-angat siya ng tingin nang marinig ang biglaang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Medyo nagulat lang kasi siya dahil hindi yun usual na sasakyan. Makinis, itim at mamahaling sasakyan. Bumaba ang isang lalaki, matangkad, naka-long sleeves na parang puputok na ang botones. Napakamacho naman kasi at halatang suki sa gym. May suot na relo na alam niyang hindi mabibili ng kahit sinong ordinaryong negosyante sa bayan. Malinis ang gupit, pero medyo may balbas at bigote na parang bagong tubo lang. Pero kahit ganon, malinis pa rin tingnan. Parang sophisticated kumilos. Hala, sino yan? Kaloka? Ang gwapo, mapapakanta ng daddy nang wala sa oras. Saad ng isang crew na malapit sa kanya. Napakagatlabi si Delfina at umiwas ng tingin. Nagiinit ang kanyang pisngi, lalo na at pareho sila ng iniisip ng crew. Minsan lang siya ma-attract, kaya alam niyang hot talaga sa paningin niya ang lalaking lumabas sa sasakyan. Napako ang tingin ng lalaki sa signage ng bake shop. At pagkatapos ay sa kanya. Bahagyang kumirot ang sikmura ni Delfina. Hindi niya alam kung kaba o hiya ang nararamdaman. Pero parang bigla siyang naging conscious sa lahat. Napahawak siya sa hairnet niya, sa apron niya na may bahid pa ng harina, at sa pawis sa kanyang sentido. Medyo kinabahan siya, kaya agad siyang pumasok. Pumunta siya sa counter at kinuha ang face towel niya roon. Nako-conscious talaga siya, kaya tinanggal niya ang kanyang hairnet. Wala na naman siya sa kitchen. Bakit ba ako kinakabahan? Mahina niyang tanong sa sarili habang sinusuklay ng kamay ang kanyang buhok. Hindi niya namalayan na pumasok na pala ang lalaki. Wala nang nakapila sa counter, kaya nauna ito roon. Nahuli niya pa nga na napatitig ito sa kamay niyang inaayos ang buhok. Kaya agad niya yung itinigil. Hello po sir. Welcome to Panderina. Bati niya, pinilit gawing steady ang boses. Napangiti agad ito. Medyo nagulat siya sa ngiting yon. Mukha kasing barumbado ang itsura nito at parang hindi ngumingiti. Pero nang binati niya, parang abot hanggang langit ang ngiti. Good morning, sabi nito. Mababa ang boses pero halatang masaya. Ikaw si Delfina? Napatango siya, medyo nagulat sa tanong nito. Yes, I'm Delfina. May kailangan po ba kayo? Orders, catering? Umiling ang lalaki. Business proposal. Napakurap si Delfina. Ha? Sorry, ang diretso ko. Bahagyang natawa ang lalaki, na kahit ang mga crew na katabi niya ay napatingin din. I'm Yuri de la Riva. Napakagatlabi si Delfina. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. Pero sobrang attracted talaga siya rito kahit unang kita pa lang. Interested akong makipag-partner sa bake shop mo. Expansion, supplies, distribution. Matagal ko nang sinusubaybayan ang paglago ng Panderina. Malumanay na sabi ni Yuri sa kanya. Sinusubaybayan? Pakiramdam niya, fan ito ng bake shop niya. Napakapit siya sa counter at bahagyang natuwa. Bakit? Tanong niya, pilit pinapanatili ang profesional na tono kahit may kaunting pagkalito sa loob niya. Hindi naman po kami, malaking bake shop. Dito ako palaging bumibili ng mga tinapay. Kahit nung maliit pa lang at mga magulang mo ang nagmamanage. Sometimes, ang value ng isang negosyo ay hindi nakikita sa laki. Sagot ni Yuri. Nakikita sa kalidad. Subukan na ang kalidad ng mga produkto ninyo. At ikaw, gumawa ka ng bagay na exceptional. Namula si Delfina. Hindi niya alam kung bakit. Sanay naman siya sa papuri mula sa customers, sa mga judge sa contests, sa ibang local business owners. Pero iba ang dating ng papuring yon. Mas personal, mas mabigat, at parang may ibang kahulugan. Tumikhim si Delfina. Thank you.
Masaya ko na nakilala mo kami at ang roots ng bake shop namin. Hindi na mawala ang ngiti ng binata. Na-distract tuloy siya. Hindi niya alam kung aanyayahan ba ito sa opisina o magtititigan na lang sila roon. Bago pa siya makapagtanong, lumapit si Mang Temyong na taga-deliver ng gulay sa shop. Kagagaling lang nito sa kusina at nagulat nang makita si Yuri. Uy, Sir Yuri! Bati nito na parang matagal nang kilala ang lalaki. Napalingon sa Delfina. Kilala niyo ho siya? Nako, oo. Iyan si Yuri Del Riva. Pamangkin ni Ma'am Leticia na may-ari ng asyenda at mga building sa bayan. Siya ang nagmamanage ngayon. Grabe ang yaman yan, Ma'am Delfina. May negosyo sa Maynila. May-ari pa ng... Mang Temyong. Pigil ni Yuri at bahagyang napayuko. Baka lumaki ang ulo ko niyan. Natameme si Delfina. So, hindi lang pala ito businessman. Mayaman pala talaga. As in, sobrang yaman. Nang umalis si Mang Temyong, bumalik si Yuri ng tingin sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap sa isang private place? 10 minutes lang. Hindi ko kukunin ang buong oras mo. Nagdalawang isip si Delfina. Hindi siya nagpapapasok ng investors basta-basta. Idagdag pa na dumarami na ulit ang customers na mga pumapasok. Kaya naman, agad na siyang lumabas ng counter at hinarap ito para hindi sila maging abala sa mga bibili. Okay, sagot niya. Dito lang sa maliit na office. Umupo silang dalawa. Composed lang si Yuri na parang sanay na sanay sa negotiation tables. Si Delfina naman ay pilit na pinapakalma ang sarili. Ano bang klase ng partnership ang iniisip mo? Tanong ni Delfina at inabot ang maliit na notebook para kunwari ay handa siya. Pero imbes na papeles ang ilabas ni Yuri, tinitigan lang siya nito ng derechahan. Magsasalita na sana siya, kaso kumatok ang staff niya. Sinabi na nakaready na ang mga gagawin niya sa kitchen. Doon niya naalala na may mga tinanggap nga pala siyang orders na kailangang matapos sa araw na yon. Nakakita lang siya ng gwapo, nakalimutan niya ng busy siya. Gusto niya tuloy sabunutan ang sarili. Napatango siya. Sige, susunod ako. Tumayo si Yuri na mukhang nahalatang sobrang busy niya. Iiwan ko ang calling card ko. Sana makonsider mo na magkaroon tayo ng meeting para sa negosyo. Napangiti siya at marahang tumango. Of course, I'm sorry ulit, busy lang talaga ako ngayon. Malumanay na sumagot ang binata. No problem. You can always take your time, Delfina. At bago ito lumabas, nag-iwan ito ng isang huling tingin. Masaya akong makita kang muli at ang bakery nyo na mas malago kaysa sa dati. Nanatiling tahimik ang office ng ilang segundo. Hindi gumalaw si Delfina. Hawak niyang business card at napangiti na lang siya. Pagkatapos ng araw na yon, pinag-isipan niyang mabuti kung tatanggapin ang business proposal ni Yuri. Tinanong niya pa yon sa parents niya, pero hinayaan na rin siyang magdesisyon. Siya na rin naman kasi ang may-ari. Kaya nang tawagan niya ito, nag-set na agad sila ng date kung kailan magkikita. Isang umaga, habang inaayos pa lang ni Delfina ang mga trays ng napakabango at bagong hango sa oven na cinnamon rolls, narinig niya ang pagbusina ng mamahaling sasakyan sa labas. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman kung sino yon. Nandiyan na si Yuri, mahina niyang sabi at inayos ang kinulot niyang buhok. Sabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maging presentable kasi may pag-uusapan silang business deal. Pero ang totoo, feel niyang magpaganda dahil makikita niya nga ulit si Yuri. Ayaw niyang humarap dito na mukha na namang haggard. Bumuntong hininga muna siya ng malalim bago lumapit sa entrance. Sinalubong niya na agad si Yuri. Nakasuot ito ng dark slacks at light blue na polo na simpleng humihigpit sa broad shoulders nito. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Parang araw-araw yatang pumupogi ang binata sa paningin niya. Sinaway ni Delfina ang kanyang sarili.
Para siyang teenager na hindi mapakali. Para siyang uhaw sa lalaki. Hindi naman siya ganoon. Si Yuri lang ang nagparamdam ng ganoon sa kanya. Good morning. Bati ni Yuri habang nakangiti ng bahagya. Sana hindi ako masyadong maaga. Medyo maaga ka nga ng 1 oras, sagot ni Delfina. Pero okay lang, pasok ka na. Pumasok si Yuri na parang noon pa ito palaging pumupunta doon. Hindi nakatingin sa mga customers at nakatuon lang sa kanya habang papunta sila sa opisina. Na-review ko na ang proposal mo? Bungad ni Delfina habang papunta sila sa maliit na office. Hindi pa ako magkaroon ng final decision kasi gusto ko munang linawin ang ibang parte. Sige lang, saad ni Yuri. Magtanong ka lang kahit ano. Gusto kong maging malinaw at komportable to para sa'yo hanggat maaari. Nag-init ang pisngi ni Delfina. Parang lahat ng sinasabi ni Yuri ay may kulay na iba. Kahit alam niyang purely business lang naman ang usapan. Pag-upo nila sa office, inilatag niya ang folder ng proposal. Okay, simula ni Delfina. So, you want to invest sa expansion namin, right? Yes, sagot ni Yuri at nagpakawala ng hininga na parabang kanina pa nitong pinipigilan. Specifically, gusto kong magtayo ka ng second branch. Ako ang bahala sa location, renovation, permits. Ikaw ang mag-handle sa products, branding at training ng mga staff. Para bang may lumundag sa dibdib niya. Pangarap niya talaga na mapalawak yon. Pinag-iisipan niya ng matagal pero hindi siya sigurado kung kaya niya ba. Kung tutuusin, dagdag ni Yuri habang nakatingin sa kanya. Deserve ng bake shop mo na lumago. Deserve mong mas lumago pa, Delfina. Tumingin siya kay Yuri. Hindi niya gustong bigyan ng ibang kulay ang mga salita nito. Pero ang paraan ng pagsabi, parang masyadong personal. Sa isip niya, sinasaway na lamang niya ang kanyang sarili. Tumikim na lang sa Delfina. About your background po pala, you said you handle several businesses, right? Yes, tango ni Yuri. Oo, nakatapos ako ng kursong business ad. Nagamit ko sa mga negosyong iniwan sa akin ni Auntie. And ilang taon ka na nga ulit? Kaswal niyang tanong. Natawan ng mahina si Yuri at sandaling hindi nakasagot. I'm 30. 30, 5 years pala siyang mas matanda kaysa rito. Ayaw niya sana ng mas bata. Pero mukhang may exemption pagdating kay Yuri. Hindi naman masama. Hindi naman siguro disturbing. Hindi rin siguro weird. Pareho na naman silang nasa 30s. Bukod doon, marami talagang nagsasabi kay Delfina na baby face siya. Mukha nga lang daw siyang 20s sa itsura niya. Hindi rin siya matangkad, kaya talagang mukhang bata. Kaya kapag tiningnan silang dalawa ni Yuri, ay parang okay lang. Well, I'm 35. Hindi halata sa'yo na 30 ka pa lang, sabi na lang ni Delfina at dinaan sa tawa yon. Mukha kang kasing edad ko lang. You look mature and composed. Kahit sa pagsasalita, parang pakiramdam ko mas mature ka pa kaysa sa akin. Thank you, sagot ni Yuri pero may kakaibang lungkot sa mata. Ganito talaga ako. Mas bata ako pero kaya kong makipagsabayan sa'yo. Don't worry. Sana hindi problema sa'yo na 5 years younger ako, Delfina. Of course, walang problema. Natatawa niyang sabi. Pero business proposal pa rin bang pinag-uusapan natin? May pigil ng ngiti si Yuri. Pwedeng iba rin. Gusto ko rin naman singitan ng informations about sa personal nating buhay. Gusto kong maging tapat sa'yo. Gusto kita, Delfina. Hindi ako lalapit sa'yo ng ganito kung walang something sa akin. Napakagatlabi si Delfina. Ramdam niya naman yon. Hindi naman siya manhid para hindi malaman na may gusto ang binata sa kanya. Kitang-kita niya sa mga tingin, pagsasalita at mga kilos ni Yuri. Alam kong parang bigla na lang akong sumulpot, sabi pa ni Yuri. Pero matagal ko nang sinusubaybayan ang pag-unlad ng bake shop mo.
Nakita ko kung paano mo ginawang isang tatak na nare-respeto ng mga tao ang isang maliit na tindahan ng pamilya mo noon. Hindi niya napigilan ang ngiti. So, stalker pala kita? Tumawa si Yuri ng pinakamalambing niyang narinig mula rito. Hindi naman. But you can say na long-time admirer mo ko. Nakakaramdam si Delfina ng excitement. Pinilit niyang huwag pansinin ang biglang init sa batok niya. Anyway, balik na tayo sa una nating topic. Pagpapatuloy na lang niya sa dapat na pag-usapan nila. Masyado na silang naglalandian. Actually, I'm really impressed sa proposal na ibinigay mo sa akin. Nauwi na nga ulit sa seryosong usapan ang meeting na yon. Sa bandang huli, nagpirmahan na lang din sila. Pero alam niya na sa bawat pagkikita na nangyayari, hindi lang business ang nais ni Yuri. Pagsapit ng isang linggo matapos ang meeting nila ni Yuri, napansin ni Delfina na parang may bago sa kanyang mundo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla na lang naramdaman ang kakaibang anticipation tuwing may sasakyan na dumadaan sa harap ng panderena. At syempre, sasakyan lang naman ni Yuri ang kanyang inaabangan. Good morning. Bati ni Yuri, nakangiti ng medyo nahihiya. May dala akong munting regalo para sa'yo at sa mga staff mo. Chocolates from Belgium, saka flowers. Napangiti si Delfina at tinanggap yon. Salamat. Dumadaan ito palagi tuwing umaga. Inaaya siyang mag-breakfast at binibigyan siya ng time. Kapag hindi nakakapunta at abala, sa gabi na ito pumupunta at sinusundo siya kapag closing na. Inaaya siyang mag-dinner at nagkukwentuhan sila kapag may oras pa. Kahit hindi natanungin, halata namang nanliligaw sa kanya si Yuri. Kahit abala pa ang binata sa mga negosyo nito, palagi pa ring nakagagawa ng paraan na makahanap ng time para sa kanya. Nanliligaw pa lang pero ang blooming mo na agad. Ano, siya na bang right guy? Tanong ni Mara sa kanya. Mahina siyang tumawa. Oo yata, Mara. Lahat ng hiling ko sa Diyos, na-meet niya talaga. Sobrang mature niya, mapagkakatiwalaan at malumanay. Nire-respect niya rin ang mga bagay na gusto ko. Basta, siya ang ideal ko. Sobrang nalampasan niya pa yung standards ko. Pero syempre, kahit matanda na kami, ayoko namang madaliin. Gusto ko pa siyang mas makilala. Humalakhak ang kanyang kaibigan. Akala ko, hindi ka papatol sa mas bata sa'yo. Pero sa bagay, wala naman ang age gap kapag umibig na talaga. 5 years lang naman eh. Kaya pa yan. Saka kapag magkasama kayo, hindi halata. As in, you look so young kaya. Mas mukha pang matanda si Yuri. Delfina, ako nang naiinggit sa'yo. Napangiti na lang si Delfina. Hindi niya rin alam kung bakit sobrang baby face niya. Bukod kasi sa jeans, talagang maalaga siya sa sarili. Pili lang din ang mga kinakain niya at hindi sila masisoning sa pagkain. Hindi siya umiinom ng soft drinks, kumakain ng junk foods at kung ano-anong makakasama sa balat niya. Ganon ang lifestyle na kinamulatan niya sa kanyang mga magulang. Na health conscious din talaga. Kahit pa kumakain at gumagawa siya ng sweets, hindi sobra at patikim-tikim lang. Kaya siguro kahit 35 na siya, mukha lang siyang nasa 20s. Isang malamig na gabi, nagkasundo sina Delfina at Yuri na mag-dinner sa labas. Pinili nila ang isang maliit na restaurant na malapit lang sa shop. Salamat sa pag-imbita, Yuri. Bungad ni Delfina habang umupo sa harap nito. Ang ganda ng ambience dito. Ang relaxing. Wala yun, Delfina. Gusto ko lang na mas ma-enjoy natin ang gabi. Sagot ni Yuri habang matamis na nakangiti sa kanya. Saka gusto rin talaga kitang ilabas. Palagi ka nalang napapagod sa trabaho mo. Ang sipag mo naman kasi, chef. Natawa na lang siya. Habang naghihintay ng kanilang order, nagpatuloy sila sa kwentuhan tungkol sa kanilang linggo. Nakakatawa at magaan ang usapan. Nang dumating ang kanilang pagkain, inabot ni Yuri kay Delfina ang plato nito.
Nandoon na ang nakahiwang steak na pinagpalit nito. Eto nang kainin mo, Delfina. Pinaghiwa na kita. Salamat, Yuri. Ang gentleman mo palagi. Hindi ako sanay na binibaby pero kapag kasama kita, feel ko hindi gumagana lahat ng parte ng katawan ko. Hindi napigilang tumawa ng binata. Masaya akong ganyan ang napapadama ko sa'yo. Kailan mo kaya ako sasagutin? Secret? Nakangiti niyang tugon dito. Medyo tumatapang ng makipaglandian sa binata. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain, biglang may lumapit na lalaki mula sa kabilang table. Mukha itong nasa edad mga 24 o 25. Maayos ang damit at may confident na aura. Yuri, bro, kumusta ka? Bati ng lalaki habang hawak ang balikat ni Yuri. Umawang ang bibig ni Yuri at medyo nagulat. Marco, ikaw pala. Napatingin sa kanya si Yuri para bang bigla itong natense. Pero pinipilit lamang maging kalmado. Napansin niyo na Delfina pero hindi niya nalang masyadong inisip. Ipinakilala siya ni Yuri. Delfina, eto si Marco. Friend ko. Marco, si Delfina. Nililigawan ko. Hi, Delfina. Nice to meet you. Bati ni Marco, sabay abot ng kamay pero muli itong lumingon kay Yuri. Next time, inom tayo ah. Ang tagal mo nang hindi sumasama sa night outs. May nililigawan ka naman pala. Habang nag-uusap ang dalawa, napapansin ni Delfina na parang may ibang energy si Marco. Mas lively at mas barkada vibes. Kaya medyo nagulat siya na may ganoong kaibigan si Yuri. Pagkalipas ng ilang minuto, napagdesisyon na ni Marco na magpaalam na. Sige bro, next time, inom tayo. Habang papalayo, napansin ni Delfina sa sarili niyang nakatingin sa papalayong si Marco. Muli siyang lumingon sa kasama. Yuri, ang close mo pala sa mga kaibigan mo na ganun kabata? Medyo nagulat sa tanong si Yuri. Ngumiti lang at inabot ang baso nito. Kasi mas nakaklose lang talaga ako sa kanila. Kadalasan sa mga ganong edad, parang mas light ang usapan. Saka 5 years lang naman ang tanda ako sa kanila. Marahan na lang siyang tumango. Kaya siguro siya nagtaka. Siya naman ang may 10-year gap sa kaibigan ni Yuri. Hindi naman si Yuri, kaya wala talagang problema doon. Bahagya na lang siyang natawa. Sa sobrang mature ni Yuri, naisip niya tuloy na mas matanda ito kesa sa kanya. Pagkatapos ng dinner, naglakad silang magkasama palabas ng restaurant. Pagdating nila sa kotse, binuksan ni Yuri ang pinto para kay Delfina. Dahan-dahan, baka mauntog ka. Sabi nito at matamis na ngumiti. Hindi naman, sagot ni Delfina, sabay ngiti rin. Pero sa likod ng ngiting yon, ramdam niya ang kaba. Para bang may gustong kumawala sa dibdib niya. Habang nagmamaneho si Yuri pauwi, napansin ni Delfina kung gaano ka-relax ang mukha nito. Para bang wala itong iniisip. Samantalang siya, halos pumutok ang puso sa dami ng gustong sabihin. Okay ka lang ba? Tahimik ka. Biglang tanong ni Yuri habang tinatapunan siya ng isang mabilis na suliak. Oo naman. Napakuyom si Delfina sa palad niya. Pagod lang siguro. Ngumiti si Yuri. Kung pagod ka, kakwentuhan kita. Gusto mo bang marinig ang nakakahiya kong moment dati sa grocery? Napatawa si Delfina. Ano na naman yan? Ang dami mong kwento, no? Nagsimulang magkwento si Yuri ng napaka-random na pangyayari tungkol sa maling pagkuha nito ng toilet paper pack at paano ito napagkamalan na hoarder ng isang ale. Si Delfina naman ay tawa ng tawa. Pero kahit tumatawa siya, hindi pa rin maalis ang kaba na nararamdaman niya sa dibdib. Maya-maya ay dumating sila sa tapat ng kanyang bahay. Pero hindi siya kumilos. Hindi niya binuksan ng seatbelt. Hindi rin niya binuksan ng pinto. Ang ginawa niya lang ay tumingin sa harapan. Tumitig sa dashboard, tumingin sa gilid ng bintana, kahit saan, basta huwag lang kay Yuri. Napansin yon ng binata. Delfina, bakit hindi ka pa bumababa?
Nanginginig ang boses niya kahit hindi dapat. May iniisip lang ako. Kumunot ang noo ni Yuri, pero malumanay pa rin ang boses. Pwede mong sabihin sa akin. Huwag ka nang mahiya. Huminga ng malalim si Delfina. Tumingin siya kay Yuri pero agad ding umiwas. Yun na ba yun? Doon niya na ba sasabihin? Thank you sa dinner? Sabi niya. Ang ganda ng gabi. Ngumiti si Yuri sa kanya. You're welcome. Doon lalong hindi nakakilo si Delfina. Good night, Yuri. Sinabi niya yon na parang normal lang. Pero ang susunod na ginawa niya ay malayo sa normal. Bigla siyang yumuko, lumapit sa pisngi ni Yuri at mabilis na humalik. Napakabilis na para bang kidlat lang at parang wala lang. Parang hindi nangyari. Pero nang lumayo siya, nakita niya ang reaksyon ni Yuri. Nanlaki ang mga mata nito. Tila hindi makahinga, tila hindi makapagsalita. Delfina, bulong nito. Naramdaman ni Delfina ang sobrang hiya, kaya nagmadali siyang bumaba ng kotse. Pero bago pa siya makaabot sa gate, bumukas ang pinto ng kotse. Delfina! Tawag ni Yuri. Mabilis itong lumabas at halos habulin siya. Sandali! Huminto siya, nakatalikod pa rin, hindi alam kung handa ba siyang harapin ang sarili niyang ginawa. Paglapit ni Yuri, dahan-dahan itong hinawakan ang braso niya. Ano yun? Nagpigil si Delfina ng hininga. Yun kasi... Bakit mo ako hinalikan sa pisngi? Tanong ni Yuri, diretso pero hindi marahas. At doon, hindi niya na nakayanan. Boyfriend kasi kita? Napatigil si Yuri. Parang tumigil ang mundo nito. Ilang segundo din bago nakapag-react ulit. Ano? Mahina nitong tanong pero may halong excitement. Anong sinabi mo? Boyfriend na kita? Hindi na niya tiningnan si Yuri. Nakayuko lang si Delfina. Nahihiya at kinakain ng sariling kaba. Ayun ang gusto kong sabihin kanina pa. Hindi ko lang alam kung paano. So, ayun. Natahimik ang binata. Dahan-dahang gumapang ang malapad. Masayang ngiti sa mukha ni Yuri. Kita sa mata nito ang hindi matatawarang tuwa. Delfina! Tumawa ng mahina si Yuri at halos hindi makapaniwala. Totoo to? Hindi ako nananaginip? Hindi ka nananaginip. Sagot na Delfina kahit nanginginig ang boses niya. Boyfriend na kita, sinasagot na kita. Tumawa si Yuri, isang masayang halakhak na nagpagaan sa nararamdaman niya. Delfina, ang tagal kong hinintay marinig yan. Hinarap niya na ito. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng kanyang bagong nobyo. Parang hindi pa nga makahinga ng maayos. Pwede bang humingi ako ng request? Tanong ni Yuri, nakangiti ng may kaunting kapilyuhan. Ano? Tumawa si Yuri at bumulong sa kanya. Pwede ba sa lips? Kasi bitin sa cheeks. Namula si Delfina. Para siyang nilagay sa microwave. Nahampas niya tuloy ang dibdib nito. Yuri, parang sira naman. Papasok na ako. Napangiti ng malawak si Yuri. Bakit? Boyfriend mo naman ako, di ba? Oo, pero... Kung oo. Yumuko si Yuri ng bahagya. Hindi sumusugod, hindi nagmamadali. Naghihintay lang na siya ang kumilos. Pwede bang yung kiss sa mga labi na? Tiningnan ni Delfina ang binata para siyang hihimatayin sa nararamdaman. At doon niya nakita ang sincerity sa mata ni Yuri. Hindi ito nagbibiro, hindi nagmamadali. Para bang ang halik na hinihingi nito, isang confirmation lamang. Isang katotohanan na hindi panaginip ang lahat. Kaya dahan-dahan siyang tumango. Sige, pero dahan-dahan. Ano ba naman to? Ano ba tayo? Mga teenager? Kapag hahalik may paalam pa? Hindi ba pwedeng biglain mo na lang ako? Tumawa si Yuri.
Ayoko. Gusto ko palagi may consent mula sa'yo. Promise, dahan-dahan lang. Lumapit na nga ng dahan-dahan si Yuri. Parang walang ibang tao sa mundo. Hanggang ilang sentimetro na lamang ang pagitan nila. Delfina, Mahinang usal ng binata. Napapikit siya. Bilis na parang timango. Napahalakhak ang kanyang boyfriend. At tuluyan ang naglapat ang kanilang mga labi. Malambot, banayad at hindi agresibo. Isang halik na puno ng damdamin. Pagkatapos ng ilang segundo, magkalayo na silang dalawa. Pareho silang nakangiti, namumula at hindi makahinga sa kilig. girlfriend na kita. Bulong ni Yuri at parang proud na proud. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sabay silang natawa. Yun ang tawanan na punong-puno ng kilig. Hiya at hindi makapaniwalang sila na nga sa wakas. Simula ng gabing yon, naging committed na nga silang dalawa ni Yuri sa kanilang relasyon. Mas napapansin niya rin na mas maalaga at mas malambing na ito. Isang gabi, sarado na ang bake shop. Patay na ang mga ilaw maliban sa maliit na bulb sa kusina. Nakasandal si Delfina sa mesa, hawak ang kumikirot niyang kamay. Maghapon siyang nagmasa, nag-ayos ng order at nagbantay sa counter. Sa likod niya, marahang lumapit si Yuri. Masakit ba? Hindi na siya nagulat. Ganoon si Yuri, bigla na lang sumusulpot sa hapon, sa gabi, sa madaling araw, at parang may radar kung kailan siya pagod. Medyo tipid niyang sagot. Sobra yatang masa ko kanina. Halika. Sabi ng kanyang boyfriend, hinawakan ang kamay niya na para bang alagang-alaga. Ako na. Pinaupo siya nito sa isang stool, saka marahan na minasahe ang mga daliri niya. Mainit ang palad ni Yuri. Mabagal ang kilos at parang may sinasabi ang bawat dampi. Napangiti siya rito. Yuri, hindi mo naman kailangan gawin to. Malambing na hinalikan ni Yuri ang kanyang mga kamay. Gusto kong gawin. Ikaw ang girlfriend ko. Siyempre, aalagaan kita. Natawa na lang siya. Oo nga pala, girlfriend na siya ni De La Riva. Sa kabuuan ng mga linggo, sobrang gaan ng lahat. Palagi siyang binibigyan ng bulaklak, kahit isang stem lang. May ihahatid na late night food kapag alam nito na hindi pa siya kumakain. Sa tuwing sobrang pagod siya, inaabot siya nito, binubuhat minsan para lang umupo sa kandungan nito. Kahit sa harap ng staff, hindi ito nahihiyang ipadama na mahalaga siya. Delfina, marahang tawag ni Yuri habang patuloy ang pagmasahe. May masakit pa ba? Wala, ang galing mong magmasahe. Patayo ka ng massage parlor, biro niya rito. Tumawa ito ng mahina at marahang inayos ang kanyang buhok. Maya-maya ay naglalambing na itong yumakap sa kanya at sinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Medyo nakikiliti siya sa pagdampi ng ilong at labi nito roon. Alam mo, ang dami mo talagang ginagawa para sa akin, mahinang sabi ni Delfina. Tumigil si Yuri saglit at tumingin sa kanya. Dapat lang, matagal na kitang gustong alagaan. Napakunot ang noo niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pero hindi na yun natuloy. Bigla na lang kasi nitong dinampi ang mga labi sa kanya. Nadala tuloy siya ng mas lalo pa yung lumalim. Nawala na sa isip ang mga tanong dahil masyado na siyang lasing sa mga halik ni Yuri. Hinihingal sila ng maghiwalay. Del, bulong ni Yuri habang mabilis ang paghinga. Pagod ka na. Uwi na tayo. Teka, ako pang maglilinis dito. Inayos nito ang pag-upo niya sa stool. Ako na. Upo ka lang dyan. Ako na maglilinis. Ituro mo na lang sa akin kung saan ko ilalagay ang mga ginamit mo pagkatapos kong maghugas. Natawa na lang si Delfina. Pero habang pinapanood niya ang binata, mas lalo niyang nadadama na mas nahuhulog na siya. Mas lalong lumalalim ang ugnayan nila. At alam ni Delfina na nagiging pag-ibig na yon, na hindi basta-bastang nakakalimutan at nawawala. Sa mga sumunod na linggo, napag-usapan nilang ipakilala ang isa't isa sa kanya-kanyang pamilya.
Pumayag naman agad si Yuri. Gusto rin kasi talaga ng binata na malaman ng parents niya na boyfriend na siya nito. Pagdating ni Yuri sa harap ng bahay ng kanyang mga magulang, bumaba ito mula sa kotse. Nakapolo na cream at itim na slacks. Mukhang handang-handa at mukhang kagalang-galang. Nag-abala pa talaga na magdala ng pagkain at mga regalo. Good morning, sabi ni Yuri at hinalikan siya sa labi. ang ganda mo naman. Namula si Delfina. Sobra ka naman. Sa tuwing nakikita mo ako, lagi mo na lang sinasabing maganda ako. Saka lumilipas ang ganda, hindi pang habang buhay ito. Natawa naman ito. Totoo naman kasi, bawat araw, namamangha na lang ako sa'yo. Kahit girlfriend na kita, hindi pa rin ako makahinga ng maayos kapag gandang-ganda ako sa'yo. Kahit wala ka ng mga ngipin, kulubot ng balat mo at puti ng buhok mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa mga mata ko. Lilipas ang ganda mo sa mga mata ng ibang tao, pero sa akin, hindi lilipas dahil mahal kita. Napangiti na lang siya sa mga salita ng binata. Hinawakan nito ang kamay niya at sa bawat hakbang papasok sa bahay, ramdam ni Delfina ang bilis ng tibok ng puso niya. Sa loob ng bahay, nandoon ang kanyang nanay at tatay. Naghihintay sa may mesa, may nakahandang merienda roon. Ma, pa, sabi ni Delfina. Si Yuri po, boyfriend ko. Tumayo si Yuri at magalang na yumuko. Magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita niyo sa akin. Nagkatinginan ang mga magulang ni Delfina. Natawa na lang siya sa reaksyon ng mga ito. Siyempre, yun ang unang beses na nagpakilala siya ng boyfriend. Tinutulak na nga siyang mag-asawa ng mga ito. Umupo ka, Yuri, sabi ng tatay niya. Kumain ka. Sumunod si Yuri at mahinahong humawak sa tasa. Ano bang trabaho mo, Yuri? Tanong ng kanyang ina. Nagmamanage lang po ako ng family properties, farm, commercial buildings at real estate investments, sabi ni Yuri, pero wala sa tono ang pagmamayabang. Pinalaki po ako ng tiyahin ko at ipinagkatiwala niya sa akin ang negosyo. Napataas ang kilay ng tatay niya. Mayaman ka pala. Napatawa naman ang kanyang boyfriend. Sakto lang po. Napatingin sa Delfina kay Yuri. Hindi lang naman ang yaman nito ang big deal. Responsable, kayang tumayo sa sarili at may direksyon ito sa buhay. Kaya alam niyang mabilis nitong makukuha ang loob ng kanyang mga magulang. Ilang taon ka na nga pala? Casual na tanong ng kanyang ina. Bago pa man magsalita si Yuri, naunahan na ni Delfina. 30 po ma, 30 si Yuri. Ngumiti naman ang kanyang nanay. Mas bata pala sa'yo ng 5 taon. Ay mabuti naman. Pero okay naman, at least 30 na rin yung si Yuri. Napatingin sa Delfina kay Yuri. Biglang natahimik ang kanyang boyfriend at napayuko. Uminom na lang ng juice at sumubo ng kaunting merienda habang nagpapatuloy ang kwentuhan. Paglabas nila ng bahay, hindi siya binitiwan ni Yuri. Kumusta? Naging okay ba? Sa tingin mo ba boto sa akin ang mga magulang mo? Oo naman. Nag-aalala ka ba? Sa'yo, magiging choosy pa ba sila? Ikaw na yan oh. Iniisip ko nga na sobrang swerte ko sa'yo. Hinawakan ni Yuri ang mukha niya at tumawa ng mahina. Good. Kasi bala ko nang hindi ka bitawan. Baka next balik ko na rito, hinihingi ko ng kamay mo. Namutla siya pero hindi na siya tumutol. Kasi yun di naman talaga ang gusto ni Delfina. Alam niyang doon patutungo ang kanilang relasyon. Pagkatapos ma-meet ni Yuri ang kanyang mga magulang, siya naman ang gusto nitong ipakilala sa tiyahin na si Auntie Leticia. Kinabahan sa Delfina habang naglalakad papasok sa malaking bahay. Hindi siya sanay sa ganoong kalaki at eleganteng bahay. Kaya hindi siya naniniwala kapag sinasabi ni Yuri na sakto lang na mayaman ito. Huwag kang mag-alala at kabahan, bulong ni Yuri. Mamahalin at magugustuhan ka ni Auntie. Palagi kitang kinikwento sa kanya. Nang makarating sa sala, lumabas ang isang babaeng nasa late 50s. Elegante at mabait ang mukha. Yuri,
bungad ni Auntie Leticia. Nandito na pala kayo. Niyakap nito ang pamangkin. Napapangiti si Delfina sa gaan ng aura ng auntie ni Yuri. Pakiramdam niya, makakasundo niya agad ito. Auntie, this is Delfina. Sabi ni Yuri habang hawak ang kamay niya. May girlfriend. Umapaw ang ngiti sa mukha ng Auntie Leticia. Oh my, eto na palang babaeng palagi mong kinikwento sa akin ng ilang taon. Natigilan sa Delfina. Mga taon po? Hinalikan ni Yuri ang sentido niya. Nasabi ko na sa'yo, di ba? Matagal na kitang hinahangaan. Ilang taon na. Naupo sila sa sala at may mga inihain agad na pagkain. Si Delfina, tahimik na sinusuri ang paligid. May mga nakita siyang lumang larawan. Karamihan, bata pa si Yuri. Medyo napatitig siya sa isang picture na medyo bago pa. At parang mukhang bata ang binata. Walang balbas at bigote. Parang mga nasa 20s lang. Nawala ang paningin niya roon nang hawakan ni Yuri ang kamay niya. Siguro nagtataka ka lang kung bakit ako lang ang ipinakilala sa iyo ng pamangkin ko. Sabi ng tita nito. Napalunok sa Delfina. Hindi naman po, pero ngumiti si Auntie Leticia. It's alright. Wala na ang parents ni Yuri. Bata pa siya noon nang mamatay sa aksidente ang mga magulang niya. Ako na lang ang naiwan niyang guardian. Dati kasi nawala siya. Tumakas dahil sa mga pinagdaanan niya noon. Napatingin si Delfina kay Yuri. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi yon nabanggit ng kanyang boyfriend. May mga trauma itong si Yuri. Dagdag ng kanyang tita. May mga taong dapat nag-aalaga sa kanya, pero sinaktan siya. Kaya nang mahanap ko siya noon, kinuha ko agad. Pinalaki ko siya na parang sarili kong anak. Nung nakuha ko siya, sa sobrang trauma na mayroon siya, halos hindi niya ako maalala at hindi siya makapagsalita. Hindi makapagsalita si Delfina. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang boyfriend. Namungay ang mga mata ng binata at dinantay ang noo sa balikat niya. Gusto niyang sabihin ni Yuri ang lahat sa kanya. Na kung nagtitiwala siya rito, gusto niyang magtiwala rin sa kanya ang kanyang boyfriend. Pero kahit ganon, patuloy ni Auntie Leticia. Naging okay siya. Mabait pa rin siyang lumaki. At matagal niya na akong kinukulit tungkol sa'yo, Delfina. Napalingon si Delfina. Ako po? Tumingin si Yuri at nanlaki ang mata. Auntie. Oh, stop pretending. Tawa ni Auntie Leticia. Hinahangaan ka niya simula noon pa. Akala ko ay infatuated lang. Pero tingnan mo, kakaiba ang tadhana, hindi ba? Hindi alam ni Delfina kung ano ang mararamdaman. Hindi niya kailanman nakilala ang binata. Kaya nagugulat siya na sinasabi nito na matagal na siya nitong hinahangaan. Parang imposible na may isang lalaki na hahanga sa kanya ng ganoon katagal. Pag-uwi, tahimik sila sa kotse. Hindi dahil nag-aaway sila, kundi dahil maraming tumatakbo sa isip ni Delfina. Yuri, bakit hindi mo sinabi sa akin na wala ka ng magulang? Bakit hindi ka nagsabi sa akin ng lahat ng pinagdaanan mo? Mahina niyang tanong dito. Saglit itong tumigil bago sumagot. Hindi ko alam kung paano simulan. At ayokong isipin mo na ginagamit ko yon para kaawaan mo ko. Hindi ko iisipin yon. Huminga ito ng malalim. May trauma kasi ako, Delfina. Natatakot akong sabihin. Ayokong maging mahina sa paningin mo. Gusto ko palagi akong malakas sa harap mo para dumepende ka sa akin. Ayokong isipin mo na durug ako. Gusto kong isipin mong kaya kitang alagaan at mahalin. Gusto kong isipin mo na isa akong lalaki na kayang maging matapang at kaya kang ipaglaban. At doon, unti-unting tumulo ang luha ni Delfina. Naiinis siya sa sobrang lambing na ibinibigay nito sa kanya. Parang hindi niya deserve. Hinawakan niya ang mukha ni Yuri. Yuri, hindi mo kailangan maging matapang palagi para sa akin. Okay lang na maging mahina ka. Hindi mo kailangang itago ang past mo o ang weakness mo.
Gusto kitang makilala ng totoo. Yayakapin ko ang lahat sa'yo. Sa gabing yon, isang bagay ang naunawaan ni Delfina. Si Yuri, ang lalaki na handang ibigay ang buong puso nito para lamang sa kanya. At siya naman, handa na ring tanggapin yon, kahit hindi pa niya alam kung gaano kalalim ang darating na sakit. Isang umaga, abala si Delfina sa paghahatid ng bagong lutong pastries na i-deliver. Napatingin siya sa labas nang may pamilyar na kotse siyang nakita. Nginitian niya ito at kumaway. "Ang aga mo." "Namiss agad kita," sagot ni Yuri pagbaba ng kotse. Agad nitong kinuha ang mga kahon ng pastries na parang natural na nitong tungkulin yon. "May delivery ka?" "May isa pa pero ako na." "No," putol ng kanyang boyfriend. "Ako na." Napailing na lang siya. Habang papasok sila sa sasakyan, may 3 lalaki at isang babae na biglang lumapit mula sa sidewalk. May dalang iced coffee, naka-t-shirt at shorts. Halatang mga bagong gising lang. "Yuri!" sigaw ng isang babae at medyo pa-cute pang tono. "Nandyan ka lang pala? Dito ka lang pala namin makikita. Sabi ni Aris, may pa-game night. Sasama ka ba? Ang tagal mo nang hindi sumasama sa game. Yung last mo, nag-college pa." Halos sumalubong ang grupo kay Yuri na parang barkadahan sa kolehiyo. Napakurap si Delfina. Bakit ang babata ng mga kaibigan ng kanyang boyfriend? Mga nasa early 20s siguro ang mga ito. "Mga kaibigan mo?" Hindi niya napigilang tanong. Umawang ang bibig ni Yuri at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Oo, mga dati kong kaibigan." Halatang hindi handa si Yuri at nagkamot ng batok. "Guys, si Delfina, girlfriend ko." Biglang tumili ng mahina ang isang babae sa grupo. Kaya pala hindi ka na sumasama sa amin ha. Noon, kahit abala sa negosyo, nakakasama ka pa ng mga night outs at games. Hala, ang ganda mo po. Hi ate." Ate. Napalunok siya nang tawagin siya ng ganoon. Wala namang nakaka-offend, pero parang mali na marinig ang salitang ate mula sa mga kaibigan ni Yuri na mas bata ng ilang taon sa kanya. "Hello, nice to meet you." Bati na lang ni Delfina. Tumawa ang isang lalaki. "Uy, Yuri, ang swerte mo naman. Type mo na pala talaga yung mature woman. Malayong malayo sa ex mo." Sinaway naman agad ito ng mga kasama. Umiwas si Delfina ng tingin. Nakaka-offend na yon kasi siya ng girlfriend. Kailanman ay hindi siya nagtanong tungkol sa mga past girlfriend ni Yuri. Para sa kanya, wala naman yung kinalaman sa relasyon nilang dalawa. Kaya medyo inisyang ikumpara sa mga naging ex nito. Kahit itabi lang ang pangalan niya, naiinis pa rin siya. Ayaw niyang maging mukhang bastos, kaya nanatili siyang nakatayo roon. Pero nang umalis na ang mga kaibigan ni Yuri, doon na siya padabog na sumakay sa sasakyan nito. Nagmamadaling sumakay si Yuri. Napasinghap ito nang makita siyang umirap. "Love!" Mahinang tawag ni Yuri. Hindi niya ito tiningnan. "Bilisan mo na, i-deliver pa yung mga yan." Hinawakan agad ni Yuri ang siko niya. "Please, kausapin mo ko. Anong problema? Yung mga kaibigan ko ba? Sorry sa mga nasabi nila. Puputulin ko na ang connection ko sa kanila." Mas lalong nainis si Delfina. "And then what? Sisisihin nila ako kasi pinagbabawalan kita at mahigpit akong girlfriend? Hindi ako ganyan. Sumama ka man sa game night or night outs nyo, wala akong pakialam." Napakagatlabi ang kanyang boyfriend. "I'm sorry. Hindi na ako sasama sa kanila." Bahagyan niya na itong itinulak. "Ano ba? Ako pang gagawin mong rason? Ang kinaiinis ko lang, inihambing pa ako sa past girlfriend mo. Pero wala naman akong magagawa, di ba? Past mo yon kahit hindi ko kilala. Hindi ko masisisi ang friends mo kung masyado silang insensitive sa mga sinabi nila sa akin. Masyado na akong matanda at ang circle of friends mo, mga bata pa lang. Kaya ako dapat ang bigger person dito, di ba? Mas diniin pa nila na mature woman ako, na mas matanda ako sa'yo. Ganun ba talaga?" Bumaba ang takot sa mga mata ni Yuri. "Wala silang masamang intention doon. Please, I'm sorry. Hindi na maulit yon. Yung ex-girlfriend ko, isa lang yon. Ilang buwan lang kami.
Wala na akong pakialam sa kanya. Ikaw nang mahalaga sa akin ngayon. Exceptional ka sa akin. Pagdating sa'yo, wala nang papantay para sa akin. I'm sorry, okay? I'm really sorry, Delfina. Pagsasabihan ko sila. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay niya. Wag na. Kapag ginawa mo yan, mas mukha akong masama sa paningin ng mga kaibigan mo. Tumigil ka na lang. Ipagmaneho mo na ako at i-deliver na natin yan. Diretso lang ang tingin ni Delfina sa dashboard. Nararamdaman niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagtitig ni Yuri. Nang hindi na makatiis, nilapit nito ang bibig sa kanyang tenga. Hinalikan siya roon at paulit-ulit bumubulong ng sorry. Kaso, masyado na siyang bad mood, kaya hindi niya pinansin at iniiwas na lang ang mukha. Aaminin niya sa kanyang sarili na may inis siyang nararamdaman sa circle of friends ni Yuri. Pero hindi naman siya sobrang higpit. Girlfriend siya ng binata, pero wala siyang karapatan na pagbawalan ito na sumama sa mga kaibigan na gusto nitong samahan. Medyo nabigla lang talaga siguro siya na ganoon ang mga kaibigan nito. Alam niyang mature si Yuri, kaya umaasa siya ng mga kaibigan nito na mature din mag-isip at kumilos. Pero iniisip din ni Delfina na baka masyado siyang judgmental. Baka ibinubunto niya lamang sa iba ang frustrations niya. Kasi ang totoo, may doubts pa rin siya sa kanilang 5-year na age gap. May doubt na nga siya na mas matanda siya. Makikita niya pa na nasa 20s lang ang mga kaibigan nito. Nang matapos ang delivery, sinuyo na siya ng kanyang boyfriend. Humingi pa ulit ito ng sorry. Humingi rin si Delfina ng sorry. Ayaw niya rin naman kasi na palakihin pa ang ganoong klase ng tampuhan. Sinusubukan ko na maging okay sa mga kaibigan mo. Mahinang sabi ni Delfina. Umiling agad si Yuri. Hindi mo kailangan gawin yan. Ako nang bahala sa kanila. Hindi mo kailangan makipag-close sa kanila. Sorry ulit. Huwag na tayong mag-aaway ng ganun na. Hindi ko kayang kapag nag-aaway tayo. Marahan na lang siyang tumango. Sa mga sumunod na araw, naging okay na ulit sila ng binata. Medyo nawala na rin naman yon sa mga bagay na kanilang pinagtatalunan. Napapansin niya rin na naging customer niya sa bake shop ang ilang kaibigan ni Yuri na naging pamilyar sa kanya. Nakikipag-chit-chat ng kaunti pero hanggang doon lang. Minsan din ay napadaan si Auntie Leticia at doon kumakain kasama ang mga amiga. Natutuwa na lang siya kasi sobrang supportive ng mga ito sa kanya. Halatang botong-boto sa kanya para kay Yuri. Isang araw, may isang babaeng bumili sa bake shop niya. Nagtataka dahil panay ang tingin nito sa kanya. "You're Delfina, right?" Tanong nito at inabot ang kamay. "By the way, ako si Trisha, ex-girlfriend ni Yuri." Napasinghap siya nang makita ito. Hindi niya alam kung anong ginagawa roon ng dalaga. At kahit na si Delfina ang girlfriend, medyo na-insecure siya. Halatang mas bata kasi si Trisha sa kanya. Matamis na ngumiti ang dalaga. "Huwag mo sanang masamain. Narinig lang kita tungkol sa mga kaibigan namin. Ilang years na kasing walang girlfriend si Yuri, kaya nagulat kami na ngayon ay meron na." Marahan siyang tumango. Pinipilit na maging kalmado kahit na medyo nakakaramdam na siya ng selos. "Oo, girlfriend niya ako. Ikaw, ex-girlfriend ka niya? Ilang months lang kayo, diba?" "Well, yeah." Mataman siyang tiningnan ni Trisha at parang may panunuya roon. "Pero bata pa naman ako noon. I was like 18 yata nang maging kami. Parang laro-laro lang, pero ngayon feel ko kaya ko nang magseryoso." Tumaas ang mga kilay ni Delfina. Para bang sinasabi ni Trisha na gusto nitong makipagbalikan kay Yuri. Na-epal siya kaya hindi nito magawa ang mga bagay na gusto. Pagkalipas ng isang buwan, nalaman niyang malapit na ang birthday ni Yuri. Gusto niya sanang ayain itong magbakasyon. Pero lumapit sa kanya ang kaibigan nitong si Marco. May plano pala ang mga ito para kay Yuri. "Surprise birthday party kasi ang gagawin namin para sa kanya. Biglaan lang," paliwanag ni Marco habang iniikot-ikot ang straw ng hawak nitong iced tea. "Kami ang nag-organize na magkakaibigan. Wala siyang idea. Palagi na kasi siyang tumatanggi sa mga gimmick. Sana matulungan mo kami.
Kaya pwede bang ikaw ang magdala sa kanya sa venue? Tumangot-tango si Delfina at medyo napangiti. Sure, kaya naman. Pagsapit ng araw na yon, naligo ng maaga si Delfina. Nag-makeup siya ng medyo formal, nagdress na creamy beige at nagsuot ng maliit na pearl. Habang inaayos ang buhok, napatingin siya sa salamin at napangiti. May regalo siya para sa binata pero ibibigay niya na lang kapag nagbakasyon sila sa Palawan. Dumating si Yuri ng bandang 7:00. Naka-polo shirt na navy blue at mabango. Ang ganda mo, bulong agad nito. Namula si Delfina. Dadalhin kita somewhere, may surprise ako. Ngumiti si Yuri ng malawak. Okay, surprise. Pagdating nila sa venue, napansin agad ni Delfina na hindi yon mukhang pang 30-year-old birthday. May neon lights, may DJ booth, at may nakapaskil na screen sa loob na mukhang pang party night talaga. Pagbukas ng pinto, biglang nagsigawan ang mga tao sa loob ng happy birthday. Nagulat si Yuri, pero mas nagulat si Delfina. Halos lahat ng tao ay mga bata. Parang wala siyang kasing edad. Napaawang ang bibig ni Delfina, pero hinayaan niya muna. Baka naman mas gusto lang ni Yuri ang youthful events kapag mga ganoon. Tipong kahit magte-31 na, party goer pa rin. Yuri! Sigaw ng isang babae na naka-miniskirt at butterfly top. Medyo nagulat siya nang makitang si Trisha yon na may hawak ng birthday cake. Gusto niyang magalit. Gusto niyang mainis dahil bakit ex-girlfriend ni Yuri ang nandoon. Pero natigilan siya nang makita ang edad ng number candles na nasa ibabaw ng cake. 25? Bulong ni Delfina. Napalingon si Yuri sa kanya. Nanlaki ang mga mata na parang bata na nahuling nagsisinungaling tungkol sa report card. Delfina, teka lang. Magpapaliwanag ako. Paliwanag? Pabulong niyang sabi, pero punong-puno ng sakit. Sabi mo 30 ka na? Napatingin si Yuri sa sahig at hindi makadepensa. Nang muling umangat ang mga mata, nakita niya na ang takot doon. Sinubukang hawakan ng binata ang kanyang siko pero mariin siyang umiling. Tinulak niya si Yuri pero agad itong bumagsak na para bang sobra itong nanghihina. Ano bang problema mo? Galit na tanong ni Trisha dahil tumama ang likod ni Yuri sa cake. Bumagsak tuloy yon sa sahig at nasayang. Sinigawan niya ang ex-girlfriend ni Yuri. Kayo? Kayong problema ko? Magsama-sama kayo? Delfina! Nauutal na tawag sa kanya ni Yuri. Hindi na nagsalita si Delfina. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya umiyak. Hawak ang bag. Tumalikod siya at naglakad papalabas ng venue. Delfina! Tawag ni Yuri. Sandali lang. Huwag mo kong iwan. Pero hindi siya huminto. Paglabas niya, naghanap agad siya ng pwede niyang sakyan. Delfina, please. Hinabol siya ni Yuri, hingal at halata ang panik sa boses. Marahas niya itong hinarap. 25? 25 ka lang? Ang bata mo pa. Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo 30 ka na. Yun naman pala. 10 years ang tanda ko sa'yo. Hindi ko sinadya. Sinadya ako pero hindi para saktan ka. Takot na sabi ni Yuri at sinubukan siyang hawakan. Natakot ako na hindi mo ako i-consider kung sinabi kong 25 ako. Alam kong mas bata ako pero... Hindi ka lang bata. 10 taon ang tanda ako sa'yo. 5 years gap na akala ko nga. Pinilit ko lang tanggapin. Tapos malalaman ko na mas matanda pa pala ako sa'yo ng ganun kalaki. Nagsinungaling ka. Niloko mo ko, Yuri. Pinagmukha mo akong desperadang tita sa mukha ng mga bata mong kaibigan. Totoo lahat ng feelings ko. Sambit ni Yuri at desperado na sa kanya. Hindi ako nagbiro sa puso mo. Hindi laro lahat sa akin. Sorry, nagsinungaling lang naman ako dahil alam kong hindi mo ako gagawaran kahit tingin man lang. Napapikit sa Delfina habang pinipigil ang luha. Talagang hindi, Yuri. Hinding-hindi ako papatol sa lalaking mas bata sa akin ng 10 taon. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. Delfina, please. Mahal kita. Ayoko lang na isipin mo na bata ako na hindi kita kayang panindigan. Tuluyang tumulo ang mga luha niya.
Hindi ko kailangan ng taong magpapanggap para lang mahalin ako. Lumapit si Yuri pero umatras siya. Huwag kang lumapit, sigaw niya rito. Huwag kang didikit sa akin. Kaya pala sila ganon. Kaya pala ganon ang mga kaibigan mo na parang pinagtatawanan ako. Yun naman pala. Baka iniisip nila na matandang dalaga ako na mahilig sa bata. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Yuri. Delfina, muli niya itong itinulak. Dun ka na? Mas bagay ka ron, bata. Magsama-sama kayo. Dun ka na sa ex-girlfriend mo. Mas bagay kayo. I-celebrate mo ang pagiging 25 mo. Walang hiya ka. Tumalikod siya rito. Mabuti na lang at may dumaan ng taxi. Kaya agad niyang pinara. Sinubukan siyang pigilan ng umiiyak na si Yuri pero hindi niya ito hinayaan. Nang makalayo na ang taxi, doon niya palang ibinuhos ang lahat. Wala na siyang pakialam sa driver. Ang kailangan niya, maiiyak lang ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya. Pagkatapos ng gabing yon, ilang araw na hindi nagpakita sa kanya si Yuri. Malamang ay nahihiya yata. Wala na rin naman siyang pakialam. Pinaba niya rin ito sa bake shop. Ayaw niya na itong makitang pumapasok pa roon. Pero pagkatapos ng ilang araw, nakita niyang nag-aabang sa labas si Yuri. Nang lumabas siya, agad siya nitong sinalubong. Ayaw niya sanang pansinin, pero humarang talaga sa dadaanan niya. Love, hatid na kita. Mahinang sabi ng binata. May pupuntahan ka pa. Masama niya itong tiningnan. Love, ano ginagawa mo rito? Umalis ka na. Akala ko naman, malinaw na sa'yo na break na tayo pagkatapos ng mga naging sagutan natin. Napalunok si Yuri. Pinutol ko na ang connection ko sa kanila. Hindi na sila mga kaibigan para sa akin. Hindi ako bumisita ng ilang araw dahil gusto kong makapag-isip ka. Gusto ko tang bigyan ng space. Saka, hindi tayo naghiwalay. Ayoko, Delfina. Tayong dalawang nasa relasyon to. Desisyon ko na hindi ko itigil kaya ayoko. Ano ba? Bumaha ang inis sa dibdib niya. Gusto mo bang magpalagay pa ako ng restraining order sa'yo para lang layuan mo ako? Hindi na kita gustong makita? Bakas naman ang sakit sa mga mata ni Yuri. Hindi kita hinintay ng ganito katagal para lang mawala, Delfina. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Oo, mas bata ako pero totoo ang nararamdaman ko. Edad lang naman to. Ano bang kinakatakot mo? Mas bata ako pero kaya kita. Kayang-kaya kita. Please. Napailing naman siya. Ayoko pa rin na nagsinungaling ka. At hindi ko pa rin kayang isipin na yung boyfriend ko ay 10 taon na mas bata sa akin. Alam mo, makipagbalikan ka na lang doon kay Trisha. Mukhang patay na patay pa rin sa'yo. Delfina! Tumaas ang boses ni Yuri at naluha na agad. Huwag mo naman akong itulak sa iba. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko alam kung bakit nandun si Trisha. Hindi ko alam. Basta wala na akong pagtingin sa kanya. Kung ano man ang meron sa amin nun, parang laro lang at ilang buwan lang kami. Sinubukan lang namin. Hindi ako tumagal. Alam mo kung bakit? Kasi kahit na bata pa ako nun, ikaw na lang ang iniisip ko. Kahit sobrang daming babae dyan, ikaw pa rin ang pinapangarap ko. Ayaw niyang makinig kaya sumakay na lang siya sa kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung paano ba siya nito nakita. Hindi niya alam kung paano nabuo ang pagmamahal sa batang puso nito. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil sa panunuyo si Yuri. Kahit parang walang pag-asa, kahit hindi niya tapunan ng tingin, patuloy pa rin ito. Nabanggit niya na rin sa mga magulang niya ang mga ginawang kasinungalingan ni Yuri. Nagulat ang mga ito, pero mas hindi kaya ng mga ito na makita siyang nasasaktan. Kung habang buhay kang iiyak ng ganyan at mahal mo naman balikan mo na anak. Mas nasasaktan kami sa mga nangyayari sa'yo. Matanda ka na at masyadong maikli ang buhay para masaktan ka ng ganyan. Saad ng kanyang ama, medyo may pagkayamot dahil kay Yuri, pero nag-aalala pa rin sa kanya. Mariing umiling si Delfina. Papa, mahal na mahal ko po si Yuri. Pero sa tuwing naiisip ko na nagsisinungaling siya at 10 taon ang tanda ko, parang ang hirap po. Paano po kapag mas matanda na ako? Baka iwan lang ako noon. Baka ma-insecure lang po ako. Baka huhusgahan lang kami. Kumunot ang noo ng kanyang ama. Di manghusga sila. Ang mahalagay tanggap namin kayo. Hayaan mo ng mga yon, ang mahalagay masaya ka anak.
Mas lalo siyang naiyak. Gusto niyang gawin ang sinasabi ng kanyang papa. Gusto niyang huwag na lamang pansinin ang sasabihin ng ibang tao. Pero alam niyang hindi niya kaya yon. Mahirap hindi mag-alala sa mga bagay na posibleng mangyari sa hinaharap. Kaya naman para mawala na yon at makamove on na si Delfina, sumubok siyang makipag-date ulit. Sinigurado niyang mas matanda o kasing edad niya lang. At dahil palaging umaaligid si Yuri sa kanya, nalaman agad nito. Ano yun? Humarang talaga ang binata sa pinto ng sasakyan niya. Bakit ka nakikipag-date sa iba? Ako ang boyfriend mo, Delfina. Matabang niya itong tiningnan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi na kita boyfriend? Hiwalay na tayo. Umalis ka dyan. Marami pa akong gagawin. Ayokong makipagtalo sa batang katulad mo. Nangislap ang mga luha ni Yuri. Hinawakan siya sa mga braso at diniin siya sa sasakyan. Napasinghap na lang si Delfina nang mahigpit siyang yakapin ng binata. Sinubsob nito ang mukha sa leeg niya. Please, sorry na. I'm sorry. Parang batang nagsusumamo na sabi ni Yuri. Kung pwede ko lang ibahin ang edad ko, nagawa ko na. Pero eto na yun eh. Ikaw ang pinili ng puso ko. Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Nagsinungaling lang ako sa edad ko, pero mahal kita. Hindi mo na ba ako mahal? Lahat ng pagsasama natin, wala lang ba yun sa'yo? Nangilid ang mga luha ni Delfina at nakuha na lang na magsinungaling. Oo, wala lang. Kaya pwede ba? Bitiwan mo na ako. Tigilan mo na rin ako kasi nakakasawa na. Napahikbi si Yuri at mas lalong yumakap sa kanya. Pero pagkatapos ng ilang minuto, tuluyan na itong nanghina at umatras. Para bang tinanggap na nito na wala na talagang pag-asa, na hindi na siya babalikan nito. Nang makasakay sa sasakyan si Delfina at makapagmaneho, doon na sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Aaminin niyang mataas ang kanyang pride. Pero mas kaya niya yung panindigan kaysa ang tanggapin na pumatol siya sa isang lalaking mas bata sa kanya ng 10 taon. Sa mga lumipas na araw, hindi niya na muling nakita ang binata. Wala na siyang balita kay Yuri. Wala rin naman siya sa mood na harapin ito. Parang tuwing umaga, masama ang pakiramdam niya. Palagi siyang naduduwala at nahihilo. Kaya mas okay na walang magpapasakit palalo ng kanyang ulo. Pero paano niya ba gagawin yon kung sinadya siya ni Auntie Leticia? Ayaw niya man itong kausapin, wala naman siyang lakas na tumanggi. Hindi mo man lang ba kukumustahin ang pamangkin ko? Malumanay na tanong ni Auntie Leticia. Hindi agad siya nakasagot. Gusto niya itong kumustahin pero wala siyang lakas ng loob na gawin yon. Lalo pa at masasakit ang mga salitang iniwan niya rito. Mahinang tumawa ang tiyahin ni Yuri. Yon, nagdalasing na araw-araw. Gusto na yatang sunugin ng atay. Palagi pang umiiyak. At bilang kanyang auntie, nag-aalala na ako sa kanya. Nandito ako hindi para iparamdam sa iyo ang guilt. Nandito ako para humingi ng sorry. Sorry sa pagiging immature ni Yuri. Napakagatlabi si Delfina. Nagsinungaling po siya sa edad niya. Marahan itong tumango. Yes, at alam ko yon. I'm sorry din. Pero kilala ko ang pamangkin ko. Mahal na mahal ka niya at sobra-sobra pa. Nagsinungaling siya kasi natakot siya na hindi mo siya pansinin kapag nalaman mo na mas bata siya ng 10 taon. Pero ang totoo, matagal niyang pinaghandaan na humarap sa'yo. Alam ko kasi ako ang nagpalaki sa kanya. Mahal ka ng batang puso niya noon pa man. Hindi ko maintindihan noong una. Hinikayat ko rin siyang magkaroon ng girlfriend na kasing edad niya lang o mas bata sa kanya. Kasi ang nasa isip ko, baka masyado lang siyang na-attach sa'yo since naging mabait ka sa kanya. Ikaw ang unang taong naging mabait sa kanya noong panahong hindi niya alam ang gagawin sa kanyang buhay. Umawang ang kanyang bibig. Ano pong ibig mong sabihin? Mapait na napangiti si Auntie Leticia. Delfina, hindi ko alam kung natatandaan mo pa. Pero may batang lalaki kang tinulungan noon, hindi ba? Palagi mong binibigyan ng pagkain at tinapay.
Si Yuri ang batang yon. At kahit nakuha ko na siya, kahit naalis ko na siya sa buhay na yon, hindi kanya kailanman nakalimutan. Napatakip siya sa bibig. Wala siyang maalalang nakilala niya si Yuri noon pa man. Pero may naalala siya noong bata na nasa mga 12 ang edad na palagi niyang binibigyan ng pagkain. Palagi kasing nakatambay sa harap ng bakery nila noon. Hinawakan ni Auntie Leticia ang kanyang kamay. Iniisip ko noon na baka infatuation lang talaga ang nararamdaman niya para sa'yo. Palagi kong sinasabi sa kanya na ate dapat ang turing niya sa'yo, na hindi mo siya magugustuhan kasi mas bata siya. Pero parang ayaw niyang tanggapin yon. Habang nagbibinata siya'y palagi lang siyang nakasilay sa'yo ng tahimik. Lalo na nang makababa ka na ng barko, nang mag-start ka ng palakihin ang negosyo ng pamilya mo. Palagi siyang bumibili rito noong estudyante pa lang siya. Hindi mo siguro napapansin kasi parang totoy pa talaga siya noon. Kaya inaasar ko siya at sinasabing hindi mo talaga siya mapapansin. Nang maging girlfriend niya si Trisha, akala ko yun na. Akala ko talagang attachment lang at hindi pag-ibig ang naramdaman sa'yo ng pamangkin ko. Pero nagkamali ako. Minaliit ko ang damdamin ni Yuri. Minaliit ko ang batang puso niya na nagmamahal at pumipili sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Delfina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Parang mali, parang iligal, pero yun talaga ang nangyari. Yun talaga ang pag-ibig ni Yuri para sa kanya. Tumawa si Auntie Leticia. Nang mag-18 si Yuri, pinilit niya ang sarili niya na magmukhang mama talaga. Gusto niyang bilisan ang pagtanda niya. Kahit pagkakaroon ng buhok sa kilikili at sa mukha, pinagdasal niya pa. Bahagyang natawa si Delfina habang patuloy sa pag-iyak. Yuri. Nagpatuloy si Auntie Leticia. Napagbigyan naman si Yuri. Nagmukha talagang mama. Palagi ring nasa gym para magpalaki ng katawan. Kasi ang nasa isip niya, kapag nagpakita siya, ituring mo na namang totoy. Ayaw niya yon kasi ang gusto niya maging potential boyfriend at asawa mo. Kahit sa pagsasalita, sa pananamit, pinag-aralan niya yon ng mabuti. Maaga rin siyang nagseryoso sa mga negosyo namin. May mga kaibigan siyang kasing edad niya pero mas mature siya sa mga yon. Nung una tinatawanan ko talaga kasi nag-aasal matanda. Pero nang nakalapit na siya sa'yo, nang nagkaroon na siya ng lakas ng loob, nakita ko ang saya sa mga mata ni Yuri. Sobrang saya ng pamangkin ko nang unang beses kayong magkausap. Kwento ng kwento sa akin pag-uwi. Hindi na makatulog. Nanginginig na si Delfina sa magkahalong tawa at pag-iyak. Sising-sisi siya sa mga sinabi niya kay Yuri nung nakaraan. Gusto kong malaman mo, Delfina, na handa si Yuri na gawin ang lahat para sa'yo. Ganoon kanya kamahal. Kaya sana'y huwag mong tingnan ang pagitan ng mga edad ninyo. Saad ni Auntie Leticia. Pagkatapos siyang kausapin ng tiyahin ni Yuri, bahagyang nalinawan ang kanyang isip. Nahihiya lang talaga siya na harapin ang binata. Pero kinabukasan, nag-ipon siya ng lakas ng loob para bisitahin ito. Nang makita siya ni Auntie Leticia na nandoon, tuwang-tuwa pa ang ginang. Nako, makakausap mo kaya? May hangover pa yon. Gusto mong lutuan ng pagkain, tapos dalhan mo sa kwarto. Nakangiting tanong ng tiyahin ni Yuri. Marahan na lang siyang tumango, kaya yun na nga ang kanyang ginawa. Nagluto siya para kay Yuri, medyo nahihilo pa nga siya at hindi niya maintindihan kung bakit. Pero pinagpatuloy niya pa rin ang pagluluto. Nang matapos, umakyat na siya sa kwarto ni Yuri. Nang makapasok, nakita niyang nakahiga sa kama ang binata at tulog na tulog. May bote pa ng alak sa sahig na wala ng laman. Yuri, tawag niya rito at marahang ni Yugyog. Gising na, kumain ka, humigop ka ng sabaw at uminom ng gamot. Dahan-dahan namang nagmulat si Yuri. Napakurap-kurap nang makita siya at bigla na lang tumawa. Nananaginip na naman ako. Sana hindi na lang ako magising. Hindi niya napigilan ang pagmuso. Paano hindi ka gising?
Mulat ka na nga. Bumangon ka na dyan at mag-usap tayo. Doon napadilat si Yuri ng sobra. Mabilis itong umupo sa kama, kaya mas lalong nahilo. Mahina na lang siyang tumawa habang inaasikaso ang binata. Habang abala siya, panay ang tingin nito sa kanya. Hindi na nga matanggal ang titig. Kakain ka o susubuan pa kita? Tanong ni Delfina. Napalunok si Yuri at biglang napangiti. Subuan mo ako. Napairap siya. Parang bata. Nanlaki ulit ang mga mata ni Yuri at muntik ng agawin ng kutsara. Hindi na ako bata. Kaya kong kumain mag-isa. Napahalakhak naman si Delfina at hindi ibinigay ang kutsara dito. Ang sabi ko, para kang bata. Pero dahil para kang sirang umiinom palagi, lalambingin kita. Kaya susubuan kita. May pigil ng ngiti si Yuri at napayoko. Hindi na ito nagsalita at kumain na lang. Maya-maya ay nagseryoso na ito. Nasaan ang boyfriend mo? Tumaas ang mga kilay niya. Nandito. Susubuan niya pa sana pero hindi na ngumanga. Sa halip, bahagya itong lumapit at mahigpit na siyang niyakap. Narinig niya ang mahihina nitong hikbi. Nasaan ang boyfriend mo? Nandito nga. Umiiyak at niyayakap ako. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Yuri. Sinong asawahin mo? Mahina siyang tumawa. Marriage proposal mo ba yan? Siyempre, si Yuri de la Riva. Siya lang naman ang gusto kong mapangasawa. Mahal ko yun eh. Nasaktan ko lang sa mga sinabi ko kasi nagsinungaling siya. Pero ngayon, alam ko na labi siyang magmahal, kaya hindi na ako magdududa. Natatakot ako kasi mas matanda ako sa kanya. Pero pipiliin kong magtiwala na ako lang ang mamahalin niya hanggang pagtanda. Kumawala si Yuri sa yakap at mataman siyang pinagmasdan. Ikaw talaga, hindi na ako magmamahal ng iba. Wala akong pakialam kahit mas matanda ka pa. Kahit maging 40, 50, 60, kahit anong edad pa, ikaw at ikaw lang. Sasagot na sana si Delfina, kaso bigla na naman siyang naduwal. Bakas agad ang pag-aalala sa mukha ng kanyang boyfriend. Nang hindi niya nakinaya, mabilis siyang pumunta sa banyo at doon sumuka. Ano, dadalhin na ba kita sa ospital? Anong pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Yuri habang hawak ang buhok niya. Nang matapos, tinulungan pa siya nitong magmumog at punasan ang bibig. Mabilis ang kanyang paghinga. Ewan ko, this past few days, nahihilo ako tapos laging naduduwal. May mga pagkain na sensitive ako. Ayoko ng amoy. Ang pag-aalala sa mukha ng binata ay napalitan ng ngisi. Lumapit ito, yumakap sa kanya at bumulong. Alam mo bang hinihiling ko nitong mga nakarang araw? Napakiramdam ko na wala na akong pag-asa sa'yo. Sabi ko, sana nabuntis na lang kita para kahit paano may habol pa ako sa'yo. Kahit pikuti na lang kita, basta tayo pa rin. Bumaha ang gulat sa mukha ni Delfina. Sa tingin mo, buntis ako? Humalakhak si Yuri at hinalikan siya sa pisngi. Magpakasal na nga tayo. Pagkatapos ng araw na yon, kinabukasan ay nagpa-check up na nga siya. Doon nalaman na 3 weeks pregnant na si Delfina. Sobrang saya nila pareho ni Yuri. Hindi rin nagtagal, nagpakasal na silang dalawa. Simpleng kasal lang pero puno ng kagalakan at pagmamahal ang mga puso nila. Sa mga nakalipas na taon, naging mabuting asawa at ama si Yuri. Kahit mas matanda siya, kailanman ay hindi niya naramdaman na mas bata ang partner niya. Mas nahigitan ng kanyang asawa ang inaasahan niya sa isang padre de pamilya. Kaya ang lahat ng insecurities, doubts at pangamba nawala na ng tuluyan. Nandyan naman kasi si Yuri na palagi siyang binibigyan ng assurance na siya lamang hanggang wakas. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang maging tapat at totoo tayo sa ating ugnayan sa ibang tao. Walang nagtatagal na relasyon kung binigyan ng puro kasinungalingan na pundasyon. Pinapaalala rin ito na may mga pagkakataon na wala sa edad ang pag-ibig. Lahat tayo ay pwedeng maramdaman yon. Gayunpaman, wala nang limitasyon ng pag-ibig. Matuto pa rin tayong iayon sa tama ang ating mga damdamin.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.